Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Biyernes. Ngayon po ay October 17, 2025, no? At meron po tayong 7 magagandang karera. Uulitin ko po itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1. Dito po, magsisimula winner take all. Meron din po tayo ditong carry over ng Super 6 amounting to 62,847.58 centavo. Meron po tayo siyam na kalahok. Ang distansya po rito ay 1,400 meters at maraming bagong kabayo. Ito po si Greylark, yung numero 1, nasigundo po kay Goddess Soteria po yan. Nagpreba po sa kanyang unang novato race ng 1.15.6. Ito naman Jack 14, may preba pong 1.18.6. Si Haymark naman, nanalo sa kanyang novato run, nagpreba po ng 1.15 at ang kwartos po niya ay 24 media, 23 media, 27. Ito naman si True Blue, tumakbo na nakaraang Kilamangan Tana, walang nakuha, although ayan po ay nanalo din sa kanyang unang novato run, may preba rin pong 1.14.4, no? Sa kwartos sa 23 media, 22 media, 27. Ito namang si Lady Sabine, may preba pong 1.15.6 na segundo po yan kay Brent Pride. Ito naman si Shade Green, nanalo rin po yan sa unang novato run niya. May preba po yung 1.14 sarado. Ang kwartos po niya 24, 23 media, 26 media. Ito namang si Super Pinay, maganda po tinakbo nito kay Jeffrey Zarate, na segundo po kay Mangantana, no? Kaya itong karerang ito sa tingin ko anybody's race. Pero para sa akin po, napupusuan ko po dyan yung numero shading shade of green, no? Napapatubayan ni Boss Jenjen Huko, no? Yang may prebang 1.14 sarado. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban po dyan yung numero 6 na si Super Pinay, yung nasegundo po kay Mangantana, at papatubayan pa rin ni Jeffrey Zarate, no? Kung gusto niyo ng dihado, ito po magandang dihado para sa akin yung numero 3, Haymark, napapatubayan naman ni Jackie A.B. Serios, no? Kaya dito sa race number 1, ang pili ko po, doon po ako sa numero 7, Shade Green. Panigundo ko naman po, numero 6, Super Pinay. At isasama ko pong pandiyado, numero 3, Haymark. Sa race number 2, dito po magsisimula ang pick 6. Pilrocom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Another 1,400 meter distance. Meron po tayong 8 kalahok. Dito, another anybody's race po ito, no? Maraming bumaba ng laban, tulad ni Magna Cum Laude, Anyo 96, Step Bell, Jewel of Sipocot, no? Mga bumaba ng laban. Ito, maganda tinakbo na karaan, Ginger Cat, tercero po dumating yan, no? Kaya sa tingin ko, siya po napupusuan ko dyan, si Ginger Cat. Papatubayan po ni JT Pabilik. Ang tingin ko pong magbibigay ng magandang laban sa sarili kong opinion, yung numero 7 Step Bell, no? Sa kay ni Jan Alvin, gamay niya po ito, na isasabay niya yan pagka siya ang sakay, no? Siguro kung kukuha ko ng diyado rito, yung numero 1, Magna Cum Laude, na sakay ni CMP Lapil. Ito wala pa pong labas, although hindi maganda numero, pero pagka lumundag ng maganda to, may panalo po yan, magandang diyado yan. Kaya sa race number 2, ang pili ko po, doon ako sa numero 5, Ginger Cat. Panigundo ko naman po, numero 7, Step Bell. At isasama ko pong pandiyado, numero 1, Magna Cum Laude. Sa race number 3, dito po magsisimula ang pick 5. Pilrocom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Another 1,400 meter distance. Meron po tayo 8 kalahok. Dito napupusuan ko, no, yung sobrang baba na po sa laban, yung numero 7 Batang After 7, napapatabay ni Jackie Arce Baldonido. Talking horse sa kanya yan. Bihira matalo yan pagka siya ang sakay. Siya rin po ang may best time na 1.26 dyan sa 1,400 meters. At tingin ko magbibigay ng magandang laban yung mauuna rito. At sa tingin ko pwede makasolo ere yung numero 8 Bukawi River Town. Napapatabay ni Isaac Aguila. Gamay niya rin po yan. At mukhang siya ang mauuna. Yung nalibunan pwede rin pong isama, tersero na rin po Larsen yan, kaya lang dalawa lang po ang pipiliin ko. Kaya dito sa race number 3, ang pili ko po, doon ako sa numero 7, Batang After 7. Panigundo ko naman po, numero 8, Bukawi River Town.
Sa race number 4, dito naman po magsisimula ang Pick 4. Pilracom rating based handicap system race, class 4, 42 to 56 split. Distance is another 1,400 meters. Meron po tayo rito siyam na kalahok. Dito po, napupusuan ko po rito yung numero 1, Catalytic coupled with Basket of Gold. Basket of Gold, binilik na kay Jan Alvin Gusi. Talking horse sa kanya to. Ito, mukhang tingin ko, wala nang pauunahin niya si Basket of Gold. Magaling pong mauna yan. At kung mauna yan at makikipagbakbakan, antibay rin mauna. Ang pwede mabigay ng presyo sa kanya, yung Guerrero Warriors. Pero tingin ko kaya niya i-airin yan. Dahil si Basket of Gold po, may 1.24 media po yan sa 1,400 meters. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban yung numero 5 Tadius na bagong baba sa kay ni JL Lazaro. Alam naman natin niya si Tadius imported ni Boss Ed Gonzalez at may prueba din pong 1.25 yan. At imported horse po yan si Tadius. Kaya dito sa race number 4 ang pili ko po. Doon ako sa numero 1 Catalytic coupled with Basket of Gold. Panigundo ko naman po numero 5 Tadius. Sa race number 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split, another 1,400 meter distance. At dito po may 8 kalahok. Dito napupusuan ko po yung numero 8 Darna, no. Although nanggaling sa kanyang unang barrier na 1.14, tumakbo siya nakaraan. Medyo malakas lang yung nakalaban niya. Sa tingin ko, siya po ang horse to beat sa laban na to. At tingin ko magbibigay ng magandang laban yung numero 4 Buhayang Bato na sakay ni RC Baldonido. Yan ang tingin ko nga pwedeng mahigpit na makalaban niya. At kung gusto nyo po ng Diado, pwede nyo pong isama yung galing sa panalong numero 1, Antonio de la Mugis na sakay ni JT Pabilik. Baka mag-umento po yung kabayong yan. Kaya dito sa race number 5, ang pili ko po, doon ako sa numero 8, Darna. Panigundo ko naman po, numero 4, Buhayang Bato. At isasama ko pong pandiado, numero 1, Antonio de la Mugis. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 42 to 56 split, another 1,400 meter distance. At dito po may siyam na kalahok. Dito napupusuan ko, sa tingin ko sobrang lamang nito, binigay pa kay Mark Alvarez, numero 9 Manila de Bay. Itong si Manila de Bay, kita nyo naman kung makipaglutsahan niya kay Legitify. Ibang klase rin ng kabayong ito, Manila de Bay. At kung makalaban niya sila Sherbet Fountain, nakikipagbakbakan talaga sa unahan. Sa tingin ko, sobrang lamang nito, no? Kaya dito sa race number 6, no? Solohin ko na po yan, numero 9, Manila de Bay. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split, another 1,400 meter distance. At dito po may 11 kalahok. Itong karerang ito sa tingin ko anybody's race. Sa sarili kong opinion, may mga panalo po. Kung gusto niyo ng mga dihado, ito may mga panalong dihado para sa akin. Compassion, may panalong dihado po yan. Medbase, may panalong dihado rin po yan, no? Ito naman ang tingin ko mga malalamado na sa tingin ko may mga panalo. Si Kalangaman Island, May Jopay, Hot Rod Hearts, no? Yan po naman yung mga yamadong may panalo naman dyan. Pero syempre, hindi naman lahat sila pipiliin natin. Kung may puhunan kayo, paratingan, pwede namang isama. Pero kung mamimili lang at tight lang masyado ang panaya, ang napupusuan ko po dyan, 3 lang po. Doon po ako sa numero 11, Hot Rod Hearts. Panigundo ko naman po, numero 8, May Jopay. At isasama ko pong pandiado, yung numero 2, Compassion. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing!